Welcome sa panibagong episode ng ating video. Sa video ito is pag-uusapan natin yung vertical control survey data adjustment using customary and least square adjustment. Now take note na ang discussion natin dito is limited lamang sa control survey. Kasi meron tayong iba't ibang klase ng survey. Merong topographic survey, profile survey, cross-section surveys, parcellary surveys, at iba pa. So magpo-focus lang muna tayo sa control survey. Now take note, yung control survey is nahahati yan sa dalawa. Horizontal control survey at saka vertical control survey. Now dito lang muna tayo sa vertical control survey na kung saan magpo-focus tayo sa elevation. Ang control survey, horizontal man o vertical, ay nahahati yan sa dalawang aspect. Una is yung paglalagay ng mga physical monuments doon sa ground na parang ganito. Pangalawang aspect ng control survey is ang pagpaprocess ng data na parang ganito. Now for example is na-establish na natin yung mga controls doon sa ground kagaya nitong sa picture. For example, nandiyan na siya sa ground. So, ang next natin gagawin dyan is iba-process yung data. Na for example, doon sa ground, ang distribution ng controls natin is parang ganito. Parang ganyan na makikita nyo sa screen. Now dito is meron tayong dalawang uri ng ground control. Una is yung known control natin, which is itong naka-yellow. Ibig sabihin yan, pag known control is meron na siyang data. And ang pangalawa is itong mga unknown controls natin. Ibig sabihin, yung data galing dito sa known control is ilalagay natin siya dito sa mga unknown controls. Speaking of pagra-run ng data is ganito siya gumagana. Now for example, galing dito sa known control natin, pangalanan natin siyang CTS10. Kung gusto nating dalhin yung data papunta dito sa benchmark 1 natin, is ganito siya. Kailangan mong mag-conduct ng level survey mula dito papunta dyan. Take note, ang ginagamit dito na method is closed loop leveling method na kung saan mag-start ka sa known point at mag-e-end ka sa known point din. O kailangan mong mag-conduct ng level survey using level instrument mula dito papunta dyan. Okay? And from dyan sa BM1 papunta sa next natin which is BM2 is ganito din. Yan siya. Next, papunta sa BM2 to BM3 is ganyan. And so on. Ganyan. So, yung data natin galing dito sa isang known control is itatapon natin siya from BM1, BM2, BM3, and up to BM6. Now, after mo ma-perform ang level survey doon sa ground, is ganito yung result ng data mo. Ito yung sa route 1. Yan. So, nagsa-start siya doon sa known point na CTS10 at saka nag-e-end din siya doon sa known point ng CTS10. So, ito yan. Now, next, papunta dito sa BM1, yung sa route 2 natin, BM1 to BM2. So, magsa-start siya sa BM1, dadaan siya ng BM2, babalik siya doon sa BM1. So, ganito yan. Ang data mo. Next, galing dito sa BM2, which is ito na ng bagong known point natin, punta na naman tayo dito sa BM3. Tapos sa BM3, BM4, BM5, and so on. So, ulit-ulit lang yung procedure. Tapos, yung data niya is ganito yung kalalabasan. Na itong leveling computation na to is ito yung tinatawag na customary adjustment na kung saan yung error na accumulate natin, for example dito is 13 mm, is i-distribute natin yan siya equally doon sa mga turning point or turning point stations natin. Ilan yan siya, i-distribute yan siya equally. Now, ang problema dito sa customary adjustment is
pag magpe-perform na tayo ng evaluation doon sa ground, which is hindi natin gagamitin yung route na ginagamit or dinadaanan natin dati. So, for example, ganito. Yan, for example, ito yung mga route na dinadaanan natin. Na, for example, mag-check tayo. For example, itong isang route, so galing dito sa BM4, papunta dyan sa BM1, kung i-check natin yan, so dyan na naman magkakaroon ng error, which is hindi consistent dito sa ginawa nating mga adjustment. And for example, sa route na yan, which is yung route 7, so galing siya sa BM4, yan, tapos papunta siya doon sa BM1, tapos bumalik na naman siya doon sa BM4, so meron siyang na-accumulate na error na 0.008 or 8 mm. Okay? So, hindi siya consistent doon sa distribution ng error natin. Next, for example, magkakandak na naman tayo ng another evaluation, which is itong route 8. For example, from BM5 to CTS10, which is yun yung pinaka main control natin. So, sa dyan na route, yung computation niya is ganito. So, yan. So, BM5, then punta siya sa CTS10, bumalik siya sa BM5. So, meron siyang error na yan. So, 18 mm. So, 1.8 cm. Which is hindi consistent doon sa adjustment natin. Ito yung isa sa problema kung gagamit lang tayo or ang pagbabasihan lang natin sa pag-adjust is yung customary adjustment. So, lumalabas na yung mga controls natin is parang hindi siya connected o yung data niya is hindi consistent. So, para masolve natin yung problem na to is dito na papasok si tinatawag nating least square adjustment, na kung saan i-correct niya yung mga values na derive natin sa observations. Now, sa leveling, yung least square adjustment is i-adjust or i-distribute niya yung error base doon sa mathematical model or rules na i-define natin doon sa software. Now, dito sa leveling, ang ginamin sa mathematical model na yun is itong distribution or pagkasunod-sunod ng route natin or ang pagsiset natin kung saan tayo mag-iterate ng data or magkakaroon ng redundant observations. Sa case na to, yung mathematical model natin is ganito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 at saka meron tayong iteration 1 at saka iteration 2. So, yan yung mathematical model natin, which is yung adjustment ng mga elevations is magbabase dyan. So, least square adjustment is kinoconsider na yung weight factor. Usually, yung ginagamit na weight factor aside from standard deviation is yung length or section length or distance. So, ibig sabihin, pag malaki yung distance, malaki yung weight factor niya. So, malaki din yung portion ng error na i-correct doon sa kanya. So, malaki din yung correction na i-apply doon sa route na yun. Now, sa least square adjustment, in leveling is kailangan lang natin makuha yung difference in elevation ng kada controls. For example, sa route na to, yan. So, kailangan natin makuha yung difference in elevation. Yung hindi adjusted na elevation. Same dito, dyan, dito, dyan. Saka yung sa iteration natin, at saka dito din. So, pag summarize natin yun siya, is ganito yung pagka-arrange ng data. Yan. So, sa CTS10, which is fixed siya, so dapat hindi natin yan siya i-adjust. So, ito yung, for example, ito yung elevation niya. Sa BM1, BM2, BM3, BM4, BM5, at BM6. Ito yung elevation na na-derive natin from level survey. So, ito, unadjusted pa yan siya. Ito naman sa next column is, ito yung mga adjusted elevations using customary adjustment na galing dito sa calculation na to. Yan. Now, balik tayo sa least square adjustment. So, ito yung data na kailangan natin sa least square. So, una, yung route
kung saan ka magsa-start, saan ka mag-i-end. Tapos, yung baseline length. Ibig sabihin, yung length ng route na yon. Then, difference in elevation ng dalawang controls o benchmark na ginamit natin. So, difference in elevation nitong dalawa, BM1 tsaka CTS10. Okay? Tapos, after nyan is BM1, BM2, BM2, BM3, and so on. At kasali yung redundant observations natin na dalawa. Now, for example, dito, yung 1.1060 na yan is galing yan siya dito. So, ang route natin is CTS10 to BM1. So, para makuha natin yung difference in elevation, dapat elevation ng BM1 minus elevation nitong CTS10. Now, kung ganito yung route natin from CTS10 to BM1, dapat yung minuend natin is itong elevation ni BM1 at yung subtrahen natin is elevation ni CTS10. So, ganito siya. So, ulitin ko, yung minuend dapat is yung elevation ni forward station at saka yung subtrahen is elevation ni backward station. Yan. So, kaya na-arrive natin tong mga value na to. Which is, ito yung kailangan natin para ma-perform yung least square adjustment doon sa software na gagamitin natin. Now, for example, dito sa BM5, kaya naging negative 7 yan kasi elevation ni CTS10, which is itong 86.464, minus yung elevation ni BM5, which is itong 93.914. So, hindi pwedeng magkabaliktad yan. Kasi, pag nagkabaliktad yan is, mali na yung mga value na ma-derive natin. Malaki na masyado yung error. Now, para ma-perform natin yung least square adjustment, is meron akong customized software na ginagamit. Which is, ito yan. So, ayan. So, dito is kailangan natin yung i-encode yung mga necessary data na kailangan niya para ma-perform yung least square adjustment. So, una dyan is itong control properties. So, input natin dito yung data ng control. Ang kailangan na natin input dito is yung name ng benchmark at saka yung elevation. So, ayan, input ko lang yung mga control. So, unahin ko si CTS10. Then, yung elevation ni CTS10, which is ito. (86.464). Then, yung standard deviation niya. Yung standard deviation is yung error is makikita natin doon sa control certificate na ginagamit natin, like certificate from NAMRIA. So, usually, yung standard deviation doon is nasa 5 mm or 0.005. So, yung standard deviation is magdidepende yan siya so kung ano yung nakalagay doon sa certificate. Next is kailangan natin ilagay yung mga ibang controls, yung mga unknown controls natin. So, add lang tayo ng row kung ilan yun siya. So, lagay lang natin dito. BM1, BM2, BM3, BM4, BM5, then BM6. Then dito sa status is dapat nakalagay dyan is unknown. So, ibig sabihin, so hindi pa natin alam yung mga elevation ng mga benchmark na yan. So, kailangan pang i-compute. So, dito sa elevation, leave lang natin siya as blank. Saka yung standard deviation kasi hindi natin alam yung mga value dyan. So, i-compute yan mamaya. Napunta tayo dito sa route properties. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, itong route na to is kailangan natin i-encode dito. Okay, yung una is from CTS10 to BM1. So, sabihin, from point CTS10
then BM1. Then, yung elevation difference niya is ito, 1.106. 1060. Yan. Tapos yung round length niya is titingnan natin doon sa yung customary adjustment natin, which is sa route 1 natin is ito yung total length niya or distance. So 2535. So 2,535 meters. Next, dito tayo sa pangalawa. So BM1 to BM2. Dapat 10 pala to. So BM1 then BM2. So copy lang natin to. 0.0385. Then yung route length dun sa route 2 is eto siya, 2420. Next, pangatlo is BM2 to BM3. So, kumpletuhin lang natin to siya. So, huwag niyong kalimutan na i-encode din yung redundant observation natin. Kasi yun yung pagbabasihan sa adjustment or pag-determine ng correction. So, isa yan siya sa pinaka-importante. Ayan. So, kompleto na siya. Na-encode na natin lahat ng mga preliminary data. Next is punta tayo dito sa processing na tab. So, dito is kailangan natin i-enable yung weighted adjustment. So, check lang natin tong weighted adjustment then by section length. Kasi nga, ang meron lang tayo is yung length ng kada route natin. So, wala tayong standard deviation ng mga difference in elevation natin between benchmarks. So, yan lang ang pwede natin gamitin. So, pag meron kayo yan, so, yan pwede nyo gamitin. Then, after nyan, is pwede na natin i-adjust.
Click na natin yung adjust. So, yan. So, dito kanina is, di ba, unknown yan siya dyan. So, naging calculated na. Then, ito na yung mga new elevations niya. Okay? So, dito sa adjustment parameters, yan nakalagay dyan kung ilang observations. So, 8. Then, meron tayong 6 na unknowns. Then, meron tayong redundant observations na 2, which is yung importante. Then, meron tayong known benchmark or controls na 1 o isa lang. Then, yung weighting method natin is bisection line. So, ito yung mga standard deviation sa variance niya. So, yan. So, after nyan is kailangan natin mag-generate ng network adjustment report. So, base sa mga values na na-derive niya. So, para ma-perform yan, meron na akong customized na kasi itong adjustment software na to. So, pag gusto ko mag-generate ng network adjustment report is, tala ko dito sa menu, then generate report. Yan. So, browse ko lang kung saan ko gusto ilagay yung report. So, for example, lagay ko dito sa desktop. Then, pangalan ko, adjustment report, sample. So, ayan. For example, click natin yung save. So, meron na yan siya. So, kailangan ko lang i-browse yan doon sa desktop. So, adjustment report sample. So, ito yun. So, pag i-open natin yan, so, lalabas yung Word file. So, ganito yan siya. So, automated na yan siya. Kasi nga, customized na to. So, ito na yung result niya. So, ang pinaka-importante dito is itong mga adjusted elevations. So, dito is pwede rin natin i-save yung mga data na na-encode na natin just in case gagamitin natin siya in the future. So, click na natin tong save current data. Ayan. So, click na natin. So, para ma-load natin yon, like for example, meron tayong new project. So, yan. So, yan, wala pang laman. Tapos, gusto nyo ulit gamitin yon, yung data na yon. So, punta lang kayo dito sa menu, then load data. Then, hanapin nyo lang yung data na yon. So, yan siya. Then, click nyo lang ulit yung adjust. Then, generate report. So, ganun lang siya. So, ito siya is customized na to. Na mag-perform lang talaga siya ng least square adjustment ng level data natin. So, now, kung i-summarize natin yung report, yan siya. Is ganito yung result niya. So, try natin i-compare doon sa result ng customary adjustment natin na galing dito, yung mga customary adjustment. Yan. Yan siya. So, kung isa-summarize ko yan siya lahat is ganito yung result niya. So, sa BM1, yung adjusted na elevation niya is 87.56. So, sa least square is naging 87.58. Sa BM2, 87.95. Then, sa least square is 87.96. So, yan. So, yan yung mga difference niya. Okay? Tapos, kung isa-subtract natin yan isa-isa, ito yung difference in adjusted elevation. So, merong 1 cm, merong 7 mm, merong 3 mm, tapos merong 1 mm din, then 7 mm, then 8 mm. So, yung result ng least square is magdedepende yan siya dun sa tinatawag natin na mathematical model, which is yung arrangement or pagsiset mo ng route mo.
Especially yung iterated observations mo. So, yan siya. So, magdidepende yan siya doon. So, yun lang muna sa video ito. I hope meron kayong natutunan.